Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Kahapon, bago mag-adjournment, nanumpa rin sa plenaryo ang bagong miyembro ng Kamara mula sa Akbayan Party List, si Mela Lesmora sa detalye. Session is adjourned until November 4, 2024, Monday at 3 o'clock in the afternoon. Formal nang nag-adjourn ng sesyon ang Kamara kagabi. Pero bago yan, naipasa na nila sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 10800 o ang panukalang 6.352 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon. Kasama sa inaprobahang General Appropriations Bill ng Kamara ang 733 million pesos na budget para sa Office of the Vice President. 285 na kongresista ang bumoto pabor sa pag-aproba ng 2025 GAB, habang 3 ang tumutol at wala namang nag-abstain. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si House Speaker Martin Romualdez sa pagsisikap ng mga kongresista at mga kawani ng mababang kapulungan. We adjourn the session in high spirits. We have demonstrated once again our legislative efficiency with a succession of significant laws. The House of the People, composed of dedicated public servants, has demonstrated their tireless efforts to strengthen the Philippine economy, broaden the range of public service, and reinforce the nation's trust in our governance. Muli nating pinatunayan na ang malaking kapulungan na ito ay institusyon ng aksyon at pagbabago. Tulad ng mga nakaraang budget, isang small committee ang binuo para tumanggap at mag-ayos ng individual amendments. Kabilang sa mga itinalagang miyembro nito, sina Appropriations Chair Elizalde Co, Senior Vice Chair Stella Kimbo, Majority Leader Manix Dalipe at Minority Leader Marcelino Libanan. Sa gitna ng pag-aproba sa budget proposal, nanumpa rin sa harap ni Speaker Romualdez ang bagong miyembro ng Kamara na si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Giit ni Speaker Romualdez, kahit nakareses ang Kongreso, patuloy pa rin ang kanilang mga gagawing pagdinig at pagbabantay sa mahalagang usapin ngayon, lalo na pagdating sa ating ekonomiya. We are on our way as one of Asia's best performing major emerging economies among East Asia's economies that have disclosed their second quarter 2024 GDP. We rank just below Vietnam at 6.9%, while leading Malaysia at 5.8%, Indonesia at 5.1%, and China at 4.7%. Pagtitiyak ng mga kongresista, babantayan nila hindi lamang ang pagpasa ng panukalang pondo, kundi maging hanggang sa implementasyon nito. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.